At dahil nga naka-bedrest tayo at bawal tayong pumasok, ayan, taong bahay muna si Buntis. Gusto ko lang naman i-flex yung t-shirt ko na yan. Miss Mountain Province t-shirt ng 2016 na. Grabe, 7 years din yan sa akin. Talagang inalagaan ko yan kasi one of our remembrance during our pageant ng Miss Mountain Province. So, kahit taong bahay tayo, maligo pa rin naman tayo, ah. Char. Masok lang nga itong buhok kong gustong gusto kong paunat kasi nga 'di ba pinakulot ko ito kaya lang parang naging buwaghag naman kaya ang pangit talaga. Pag nasa labas ako ay laging naka-ponytail yan kasi ang pangit, napakabuhaghag. So, dahil buntis tayo, hindi tayo pwedeng magpaayos ng ating buhok. Pwedeng magpagupit lang siguro pero hindi pwedeng magpakulay, magpaunat at kung ano-ano pa dyan kasi bawal ang malalakas na chemical. Kaya naman for now ay tiis-tiis muna tayo sa kung ano mang meron tayo ngayon. Bawal muna magpaganda. Char. Dahil nagdadry ang aking skin, ayan, gusto ko lang i-flex itong ginagamit kong moisturizer ngayon at ako'y nagbabalik Celetec. Ito yung gamit ko actually nung college, kaya lang hindi ko alam kung bakit tinigil ko, eh hiyang na hiyang ko pa naman to. As per research naman is pwede to sa buntis daw. So ayan, napaka-mild nitong Celetec na to, parang water-based lang. So kung ako sa inyo, gumamit na rin kayo ng ganito kung ayaw nyo ng malakas na ng moisturizer. Ever since nung nalaman kong buntis, doon ko na-realize na kaya pala nagbe-breakout yung mga pimples ko kasi nga buntis pala ako. So ayun, mga 2 weeks ko lang ulit ata ginamit itong Celetec na to at medyo nabawasan naman ang aking pimples at acne. Pero meron pa rin namang pa isa-isang pimples na nagpapakita. My gosh. Pati yung lips ko nagda-dry na din. Kaya naman naisipan kong gamitin yung binigay ni Ma'am Jasmine na galing sa Thailand for moisturizer din. Para naman hindi sayang gamitin natin. At ayan nga yung Celetec na sinasabi ko sa'yo for hydration moisturizer. Ewan ko kung bakit sobrang nagda-dry yung skin ko ngayon. Part of it siguro sa pagiging buntis natin. Pati yung lips ko medyo nagda-dry din. So lagyan muna natin yan. Para naman kahit nasa bahay tayo ay medyo presentable pa rin tayo, char. Gusto ko lang din i-share sa inyo guys ang aking daily routine, morning and night. Ito talagang hindi ko nakakalimutang ipahid sa aking chan, sa aking baby bump. Hindi ko to pwedeng makalimutan, ilagay para ma-prevent natin yung stretch mark. Alam nyo naman, pag buntis, diba, is prone to stretch mark. Ayoko namang mapuno yung chan ko sa stretch mark kaya talagang hindi ko nakakalimutang maglagay ng ganito. Ang Buds and Blossom Moisturizing Cream for our belly and then the oil essentials. Ako, yung moisturizer muna ang nilagay ko. Yung chan ko nilalagyan ko yan. Minsan, syempre nilalagyan ko din yung legs ko. Kasi nanonood ako sa mga iba-ibang platforms ng social media. Marami din palang nagkakaroon ng stretch marks sa legs during pregnancy. So, ayan, hindi ko talaga nakakalimutan na lagyan din yung aking legs. For sure lang naman. At kung talagang magkakaroon tayo ng stretch mark and then part of it talaga, normal talaga yun sa pagiging buntis. Pero naglalagay lang talaga ako ng ganito para ma-prevent lang natin at hindi ganun kadami yung magiging stretch mark natin. At ayan na nga ang aking baby bump. Oh my gosh, lumalaki na talaga ang aking baby bump. At sobrang excited akong kita yung mismong galaw ni baby sa aking chan. Like yung mga napapanood ko. For now naman na nararamdaman ko yung galaw ni baby, yung small kicks lang sa loob, yung parang kalabit lang, ganun. Tapos every time na nararamdaman ko yun, oh my gosh, ang saya-saya ko, kinikilig naman ako. Kaya how much more kapag nakita ko talaga yung movement niya sa tiyan ko, di ba? Hay naku guys, especially ngayon na alam ko na ang gender ni baby. Yes, meron na pong gender si baby. Nung na-hospital ako, nung nasa Notre ako, para naman hindi sayang yung bayad natin, yung pagkamahal-mahal na bayad sa Notre. Char. Ganon talaga. Kahit magkano yun, at least alam nating safe si baby. Kaya naman nung na-ultrasound ako, pina-check ko din kung anong gender ni baby. So ayun na nga, buti na lang talaga at nagpakita. Kasi nung nakaraan na nagpa-ultrasound kami, ay hindi niya talaga pinakita. Oh my gosh. Tapos ayun, pinakita rin ni Doc na oh my gosh, magalaw naman si baby, very healthy. So ayun na nga. For now, is-secret muna yung gender ni baby. Kailangan muna nating ipaalam sa tatay niya. At hindi ko rin sinabi sa tatay niya na alam na meron na siyang gender, na alam ko na ang gender niya. Kasi gusto ng tatay niya, dalawa kami. Pero yun nga, gusto ko masulit yung ibabayad ko sa Notre, kaya pinakita ko na agad para hindi paulit-ulit yung gastos na pag andito siya, magpa-ultrasound kami ulit, another gastos na naman. Kaya naman yun yung inaabangan ko. Tingnan ko na lang kung anong magiging reaction niya kapag sasabihin ko nang may gender na yung baby namin. Hehe, naunahan ko na siya.
So kayo guys, sa tingin ninyo anong gender ng ating baby? Just comment down. Thank you!